Sa kabila ng naranasang malakas na lindol nitong Biyernes, buong tapang na nailabas ng doktor ang mga kasamahan niya at ang mga pasyente sa gumuhong ospital sa Manay, Davao Oriental. Tuloy ang serbisyo nila sa mga kababayan kahit natakot sila sa malakas na lindol. Nagbabalik si Noreen Igonya. Tuloy ang panggagamot ng mga doktor at staff ng Manay District Hospital. Ilang oras matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol nitong Biyernes. Ito'y kahit gumuho ang gusali ng paggamutan. Bukod sa 8 pasyenteng matagumpay nilang nailabas sa ospital, tinulungan din nila ang mga hinimatay na estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa Manay. Recovering no sa trauma. Then so kinahanglan nagyutay ko an abtik ba pasalamat po ko kay ako mga staff ko nang mo abtik kaayo no. So minutes lang after sa 7.4 or 7.6 nga earthquake, taon-taon nangabot po ang mga patients nga na-experience og ang panic attacks ba, yung anxiety reaction, mostly high school students talaga. So mga more than 20 siguro yun sila dinala dito. Isa sa mga pasyente sa ospital noon ay ang 68 anyos na si Cesar Balanze na ayon sa kanya, sa kanyang edad ay ngayon lang nakaranas ng ganun kalakas na lindol. Ang linuganan na ganaana. Kusog kayo. Tapos ang bangko nagkakuha dito. Ayaw gani kami. Kami dugay. Kami katagan dua. Nitong Sabado, ininspeksyon mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga nasirang infrastruktura sa Davao Oriental. Unfortunately, it's heavily damaged structurally, so we cannot use them first. Kailangan to, malakiyang gawa ang kailangan gawin dito. So, I'm going to pass it now to Secretary. Kasi DSWD and DOH will have to work. We will have to use temporary medical tents because all the buildings here are unusable right now. Nangako siya na agad patatayuan ng bagong ospital ang bayan ng Manay. Pero sa ngayon ay pansamantalang inilipat ang ospital sa Super Health Center sa Barangay Central. Mula sa FMR Davao Oriental, Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.